What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about BPI Online Mobile Key Activation. So paano nga ba i-activate yung mobile key natin sa BPI Online para makapag-transfer tayo ng pera at makapag-perform ng other features ni BPI Online? Kasi sa experience ko guys, nag-try ako mag-fund transfer gamit yung BPI Online. Hindi ako makapag-transfer. It's because hindi enable yung mobile key sa BPI Online ko. Kaya naman sabi ko, i-share ko sa inyo para na rin malaman nyo kung paano i-enable or paano makapag-transfer ng maayos sa BPI Online dahil activated na yung BPI Online Mobile Key features. So ito guys, nakikita nyo naman, mobile key activation. There, Joseph, you have successfully activated mobile key with the following details. Kaya naman ito yung i-share ko sa inyo kung paano kayo maka-receive ng ganitong email. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys, kapag nag-transfer kayo ng pera, ganito lang yung lalabas kapag hindi naka-activate yung mobile key ninyo sa BPI Online. Continue on your mobile key device V2026. So hanggang dyan lang siya sa experience ko. Naiinis na nga ako kasi bakit ganun. Nakalagay lang sa option is cancel request. Kaya naman sabi ko, baka kailangan kong i-activate yung mobile key device kasi dati may na-receive akong email to activate. Tapos ngayon, kung paano i-activate yung mobile key sa homepage ng BPI Online nyo guys, ayan, nakikita nyo, good afternoon Joseph, ayan, makikita nyo yung savings account ninyo, ayan, tapos dito sa baba, ayan, nakikita nyo, may nakalagay na, my accounts, transfer, payload, invest, then more. Ngayon, dito kayo sa my more, i-click nyo yung more guys, tapos makikita nyo to, more, what would you like to do? General settings, card control, new debit card replacement, ganyan. Tapos, ang gagawin nyo guys is dito kayo sa general settings. Pagka-click nyo ng general settings guys, makikita nyo to, profile, change password, update mobile number, track and plan, security, mobile key, biometrics login, access management. So, dito kayo sa mobile key guys, i-click nyo lang yan, yung activate now for enhanced security para ma-green siya kasi naka-deactivate siya as you can see. Pagka-click nyo guys, makikita nyo, activate mobile key on this device. This will disable the mobile key in V2026. Do you want to proceed? So of course, yes, proceed lang kayo. Activate mobile key for easier transactions. No more one-time pins, just your biometrics or a nominated pin to approve transactions in the app. So, meron kayong options guys, gagawa kayo ng pin or di kaya para hindi na kayo makapag-receive ng OTP kapag activated yung mobile key features. Click nyo yung activate. Then makikita nyo to, allow auto start. For this feature to work properly, you need to enable auto start for instant and reliable notifications. Go to your device settings and allow it. So open settings lang kayo guys. Ngayon, mobile key, nominate your PIN code. So gagawa kayo ngayon ng sarili nyong PIN code. Wag na wag nyong kakalimutan yung ginawa ninyo kasi yun na yung gagamitin nyo para makapag-fund transfer kayo ng maayos sa BPI Online. So gawa kayo ngayon guys. Then next, pagka-click nyo ng enter, mobile key, please re-enter to confirm. So, kailangan nyo i-confirm yung ginawa nyong PIN code kung match ba sa una nyong ginawa. Ngayon, pagkagawa nyo ng PIN code na activate na confirm na tama naman kung ano yung ginawa nyo sa una, pangalawa, ganun din, lalabas, to make sure it's you, will ask for an OTP. So, ngayon, magpapadala doon sa registered mobile number ninyo ng OTP. Click nyo yung OK. Ngayon, one-time PIN to proceed, a 6-digit code will be sent via SMS. Is this your mobile number? Kino-confirm nila kung yan ba yung registered mobile number ninyo. Ngayon, kung hindi, click nyo yung not your phone for further assistance para makapag-change kayo ng link mobile number sa BPI Online. Then, kung yan naman yung mobile number na nakaregister doon sa BPI Online ninyo, i-yes send me the code nyo lang. Pagka-click nyo, one-time PIN, enter the 6-digit code sent to your mobile number. Then ngayon, ayan, nakikita nyo, dumating na yung BPI OTP. Which is, ayan, BPI, do not share, use your secret one-time PIN, 756392 to activate BPI mobile key on your V2026. So ayan, ilagay na natin. Pagkalagay, halimbawa guys, walang dumating na BPI OTP, andyan may nakalagay, resend code via SMS. So i-resend nyo lang para dumating yung another OTP. Since dumating na siya, click confirm. Pagka-click nyo ng confirm, your one-time PIN has been verified. So kung tama naman yung nalagay nyo, mag-verify siya. Tapos ngayon, magte-text si BPI. Your mobile key is now activated in your V2026.
if you did not make this request, please lock your access or change your password now. Kasi minsan baka kasi yung iba yung gumawa, so dapat aware kayo doon, i-automatic change nyo na or i-lock nyo yung account ninyo para hindi ma-access yung funds ninyo. Ngayon, another question naman or confirmation, do you want to use biometrics? Approve transaction using your biometrics instead of PIN code. So para mas mabilis, kung gusto nyo na convenient, kung yung cellphone ninyo is fingerprints enabled naman, i-enable nyo lang para mas mabilis. Pero for me, hindi ko siya in-enable. So kung gusto nyo, yes, enable biometrics. Kung hindi, don't use biometrics. Ngayon, ayan, nakikita nyo guys, security mobile key is activated na siya. Nakakulay green na siya. Ayan, nakikita nyo, nag-try na ako mag-send ulit. Kung makakapag-send na ba ako ng pera, ayan, nakikita nyo yung example. Try natin i-confirm. So pagka-confirm, ayan, nakita nyo na guys, your transfer was successful. So ganun lang yung problema guys, talaga. Hindi kasi naka-activate yung mobile key sa BPI Online natin. Para makapag-transfer tayo or para makapag-perform ng other features ni BPI Online, make sure to activate your BPI mobile key function. So ngayon, makaka-receive kayo ng email guys. Ayan, nakikita nyo, Dear Joseph, you have successfully activated mobile key with the following details. Mobile key activation details, confirmation number, date and time, kung kailan kayo nag-activate yung device. So ito guys, tip lang, kapag hindi talaga kayo makapag-activate ng mobile key nyo sa BPI Online, kailangan nyo i-contact yung BPI Contact Center. Ngayon, ang dapat nyo gawin is kung may landline kayo, tawagan nyo sa hotline number ninyo, ayan nakikita nyo, para magpa-change ng link mobile number. Kasi yan yung kadalasan na problema minsan kapag yung link mobile number is hindi na activated o hindi na ginagamit, hindi nyo talaga ma-change yung access nyo or hindi nyo talaga ma-access yung BPI Online ninyo. Kaya naman hanggat maaari, kung may chance kayo na pwede nyo ipa-update nyo talaga yung lahat ng details sa BPI account or BPI savings accounts ninyo para hindi talaga kayo magka-problema ay access yung online banking ninyo sa BPI Online. Kasi naman minsan talaga guys, nawawala yung SIM card, nakakalimutan yung password sa email, so dapat ina-update nyo talaga yan para hindi kayo magka-problema. Tapos dapat ingatan nyo rin yung mga details na kung saan meron kayo doon sa BPI Online ninyo kasi kapag nag-leak yan or shinare nyo kahit kanino, pwede na i-access ng ibang tao yan at magugulat na lang kayo, nawawala na kayo ng pera sa account ninyo at aawayin nyo naman yung BPI dahil bakit ganun, bakit ganyan. So dapat aware kayo dyan na hindi dapat ganun, dapat alam nyo kung ano yung dapat nyo gawin para hindi nyo talaga ma-experience yung mga ganung kaganapan na magugulat na lang kayo, nawawala na kayo ng pera. At saka kung wala kayong landline guys, pwede kayong pumunta sa BPI branch mismo at doon na lang kayo makitawag para magpa-update ng details ninyo sa BPI savings account ninyo para hindi kayo mahirapan o hindi na kayo gumastos ng load kasi ang mahal-mahal ng regular load guys kapag tatawag kayo sa BPI contact center kasi landline siya. Tapos gamit nyo mobile phone, naka-SIM card. Grabe, ang mahal-mahal. Nag-try kasi ako dati, yung 150 pesos ko. My God, di kinaya. Hindi pa sumagot yung customer service. Naubos na nung nawala yung credit card ko at kailangan ko mag-request ng replacement. Kaya naman, mas maganda kung may mas malapit na BPI branch sa lugar ninyo, doon na lang kayo makitawag. So I think that's all for now. Thank you so much for watching. It's me again, Joseph Kate. Don't forget to subscribe for more videos. Sana may na-share ako. Bye-bye!